Parang nakakatuwa lang kasi bakit di natin 'to ginagawa? Ba't natin hihintayin yung second life? Probably because people are convenient of what they are having now. 'Pag nandoon ka na sa moment na yun, parang magfa-flashback lahat ng, ano yung mga chances na sinayang mo, yung mga opportunities na pinalagpas mo lang. I will be more expressive of how I feel. Ang dali. Hindi ko kinaya. We never forget the pain. We just get used to it. Tapos ang nare-remember ko na lang, umiikot ako sa may tubig. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, May hindi Starter. mapakali. Hindi mapakali. Hindi. Ba't di ka mapakali Ito lang dyan? yung polo. Yung Ah, polo. nice. Polo. Ba't di mo ko gayahin? Lower. Naka-lower yan. Oh, Grabe ka naman. Okay. ito naman. Kamusta naman yung last Kamusta? podcast? Yung last podcast, medyo natakot ako. Oo. Charot Alam lang. mo, Hindi. meron akong mga nakalimutan na i-share, pero feeling ko gawa na lang tayo ng another, episode Episode. para doon. Meron akong na, Ano habang naman yan? pinapakinggan ko, oo, Ano nakalimutan ko idagdag. Malala yun, malala din. Maganda rin yun. Pero tapusin muna nila kasi parang more than 1 hour na naman yung podcast natin na yun. Yung yung tape mo, yung lagi natin sinasabi sa isa't isa, mag-30 minutes lang tayo. Pero marami talaga tayo na-share. Ano ba? Totoo. Chatters, sana hindi kayo magsawa. Alam nyo, kapag kami nag-uusap, sasabihin namin na saglit lang to, wala tayong masyadong experience dito. Tapos kung nagkukwentuhan kami, ay, meron pala akong experience. Ano to? Which Okay, is okay din naman. At least, talaga, tawag dito, authentic yung mga kwento kasi talagang based from experience. Oo, totoo din. Okay. Based on experience, again, ang ating next episode. Which Uy, hindi naman is, to. Wala pa tayong experience dito. Pero, yun na nga, ang topic natin for today's video is, what would you do if you got into a serious accident and survived? sabi mo nga, wala pa akong serious accident. Meron ba? Recall. High school. Na-accident na Ako ba? wala. Wala. Wala talaga. Ako wala naman talaga. Pero we just have to share. Let's just think. But If not on ever. Okay, if. sige. Kasi syempre, itong topic na to ay nanggaling po kay C. And wala naman kaming accident na pati rin naman siya actually, wala pa rin naman yata siyang na-encounter na accident. Mhm. And we don't wish to have that Oo or to naman, experience. oo naman. Knock on the wood. Knock on the- Pero what if lang naman? Kasi Yes, sabi what nga if nila, not? 'di ba, pag ganitong mga nangyayari sa buhay mo, parang nagkakaroon ka na ng second chance in life. Second life, kumbaga. Mhm, Okay, that's so, true. ano bang Okay. klaseng accident? Talagang serious as in talagang for example, car accident or you were hit and run, ganun. Talagang serious na serious. Serious, okay. So, bawal ngumiti. Bawal ngumiti Oo, ngayon po. yung na-accident ka, hindi ka nakangiti, ganun. Serious. Oo. Yung nakat mo yung sarili mo ng kutsilyo tapos hindi ka nakangiti nun. Kaya serious accident. Serious, oo. Okay. Sige, simulan mo. Wow. Ang galing ka, di ba? Sige. Magpasa. Okay. Pwede na naman. For me, if ever lang naman. If ever. But hopefully it won't happen. Sa akin, I would take the chance to renew my life. Kasi syempre second chance mo na yun eh. Diba? For example, there are things that you are doing from the past. I mean, yung mga ginagawa mo from the past, you would eventually
um, kakalimutan mo ng gawin ulit or hindi mo na gagawin ulit. Kasi nga syempre second chance mo na yun. So you have to make sure na talagang lahat na ng ginagawa mo is would benefit your life. Not just your life, but of course the people around you, diba? And of course, dapat yung ginagawa mo rin is to honor the savior, diba? Kasi nga, siya naman ang nagbigay sa'yo ng second life. And second, ang gagawin ko is to probably I would pursue the dreams that I had before. Kasi syempre parang kumbaga you were driven, more driven to do things kasi nga parang ito na yung chance mo eh. Parang nagkaroon ka ng bagong chance sa buhay. Mm. Though Mm. hindi rin natin alam kung ano mangyayari sa'yo kasi syempre pag nagka-serious accident ka and you recover from it, hindi naman ibig sabihin nun na totally talagang ano ka eh, healed or whatever. Kasi there is a possibility naman na magiging ano ka, crippled, di ba? Or kaya may mapuputol sa yung something. And well, let's see. Well, let's see. But I really Hoy, don't pero want to. oo, wag naman. I Pero really don't. parang ano lang, kumbaga, what if lang naman. What if lang naman. So, Mm. if ever man na na yung accident na yun ay magkukos sa akin ng disability, then probably I would discover new things that I could Mm. do with what I have. Diba? Mm. Ako, ano, maganda yung sinabi mo na we don't know naman kasi yung capabilities pa rin natin after nung accident, 'di ba? Kasi chances are magkaroon nga tayo ng disability. So yun. So because of that, siguro ang pinakamagagawa ko na is i-maximize na kung ano yung skills na pwede ko pang gawin. Just in case na magkaroon ako ng mga disabilities or yung mga hindi ko na kayang gawin before, siguro yun nga, I will discover new skills or kung ano man yung mga feel ko skills ko dati, ma-maximize ko na lang yun. Mas aaralin ko pang mabuti, parang gano'n. Parang kasi binigyan ka na ng ano, second life. Pero parang nakakatuwa lang kasi bakit 'di natin 'to ginagawa? Ba't natin hihintayin yung second life? Sa true. Hindi kasi yun nga, alam mo ang answer nun is because yun sinabi mo parang nagkakaroon ka ng yung drive mo mas grabe kapagka nangyari sa'yo yun compared sa ngayon. Kasi parang life and death na yung ano mo, yung experience mo. So parang magkakaroon ka ng bagong mindset. Ang mindset mo Mm. na is parang gawin mo na gano'n. Pero ang pinaka talagang main na gagawin ko is to kasi ngayon medyo ano pa ako, meron pa akong takot gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. Pero feeling ko kapag napunta ako sa moment na 'yan, na nabigyan ako ng second life, parang mas magte-take ako ng risk. Kasi parang 'pag nandoon ka na sa moment na yun parang magfa-flashback lahat ng, ano yung mga chances na sinayang mo, yung mga opportunities na pinalagpas mo lang, gano'n. Tapos kapag nandiyan ka na, ano ka na, mas grabe na yung drive mo to take risks, Mm. to do new things, ganyan. So ako talaga is to to take more risk. Which is a good thing. And gaya nga nung sabi mo kanina, we really don't understand why people have to wait for that incident before they take risks, di ba? Mhm. Um, Probably because people are convenient of what they are having now. So Mm. parang they are not pushing themselves to the limit kasi nga they are surviving and they are living, 'di ba? And hindi mo naman kasi parang kumbaga hindi mo naman mababago yung mindset mo until you haven't experienced something that will change your life, 'di ba? Mm. So parang feeling ko yun yung reason why we tend to be complacent of what we are having. Mm. Totoo din naman. Well, yun yung sa sarili ko, yun yung gagawin ko na parang 'pag nabigyan ako ng chance. Dun naman sa sa kapagka sa mga tao naman na mahalaga sa atin,
feel ko naman, ano, Papatawarin mo na sila. 'di ba nga, hindi. Hindi naman sa gano'n. Hindi, sa akin, dahil nabigyan ka ng chance na masabi mo ulit kasi ako, if ever na mangyari sa'kin yun ngayon, if ever this will be the end, wala akong regret kasi nasabi ko sa lahat ng mga tao yung mga gusto kong sabihin. But then kapagka dumating ako sa point na, life and death situation, tapos nabigyan ako ng another chance, feeling ko sasabihin ko na lang ulit sa kanila, gano'n. To In more remind, sincere. gano'n. Ikaw? Yung Well, sa relationship mo akin, with other probably people? yes. I would be more sincere of how I talk with people kasi alam mo naman yung way of talking medyo parang parang ano talaga Monotone. bossy, Monotone. monotone. So hindi nila alam kung ano ba talagang nararamdaman, charot. Hmm. Pero feeling ko I would be more expressive of what I'm feeling. And siguro gagayahin ko na yung naiinggit nga ako sa charot. Sa ano, Hindi, ituloy mo parang 'yun. naiinggit nga ako sa'yo kasi may ganyan kang ano eh. Kaya mong patawarin si mama. Pero hindi siguro ngayon nga, I will be more expressive of how I feel towards Hmm. other people. 'Di ba? Para um mas peaceful ang way of living kasi syempre pag yung you're faking something, it means that it's hard for you to live as well, 'di ba? True. So be true and more expressive of how I feel. Very expensive. And balik tayo dun sa topic natin kanina na take for granted ng ibang tao yung life nila kasi alam nila uh they will be given another chance if ever. Anong masasabi ko dun? Well, para sa'kin very normal 'yun kasi nga parang hindi natin alam kung anong, meron bukas, kung meron pa ba tayong bukas, ganiyan. So, parang we just live kung ano yung kaya nating we live today, 'yun na 'yun. 'Yun na yung pinaka-mindset, pinaka-mindset natin is to live today. 'Yun kasi yung normal na 'di ba, normal na mindset natin. Pero hindi natin naiisip na puwedeng mag-end 'to mamaya, puwedeng mag-end 'to bukas, gano'n. Kaya and we are not expecting it. 'Di ba, hindi naman Yeah, natin ine-expect na lagi lang tayong, that's we are always looking forward na meron tayong bukas, na itong life na 'to, um, hindi natin ine-expect kung kailan mag-e-end. And yung mindset natin na parang, magigising pa tayo bukas, 'di ba, alam mo yon. Kaya parang gano'n na yung nagiging tayo, kampante tayo na hindi gawin or hindi i-maximize yung puwede nating gawin today. Hindi mhm. natin ini-improve yung sarili natin, hindi tayo nagte-take ng risk, gano'n. Kasi feeling natin, darating tayo sa point na 'yan, siguro hindi muna ngayon, parang gano'n. Kasi, yun nga, a lot of people don't wish yung death nila is malapit na. Yun lang yun, eh, parang simple lang, gano'n. Kaya, pinapasabukas natin yung puwede nating gawin na today. Gawin na Mm. natin ngayon, gano'n. Parang ako, parang feeling ko, wag muna tayong umuwi ngayon, sa ano na lang, oh, 'di ba? Tapos, paano kung wala na bukas? Hindi na natin nagawa. I think it's normal, as I said kanina, I think it's normal, pero mas maganda na mag-change na tayo ng mindset ngayon na yung kung anong merong opportunity ngayon, ngayong araw na 'to, wag na nating palagpasin. If you think na yung opportunity na yun is para sa'yo din naman. I hope that's clear because parang hindi. Pero I think nasabi ko naman yung message. How about Hindi, you? it's understandable. It's Oo. understandable. Hindi, pero for me, yeah, I think that's the normal way of thinking ng human nowadays, di ba? Pero for me, I think that's just like what you said earlier. We have to change our mindset that
we have to make sure that we use our time wisely, and we have to seize every moment that we have. Kasi nga, um, gaya nga nung sabi mo rin kanina, tomorrow is not a promise. Diba? So we really don't know until when we will live here in this world. Kaya dapat lahat ng gusto mong gawin sa buhay na maganda is gawin mo na habang kaya mo pa, 'di ba? Kasi dalawang bagay lang naman yan eh. It's either ma-achieve mo siya tomorrow or hindi mo na siya ma-achieve kasi you cannot move or you cannot work na or mamamatay ka na, di ba? So you have to choose that every day is a gift from God that you have to make sure that you will use it wisely, di ba? Mm. Okay. Having said that, masasabi mo ba na you made use of your day today wisely? For me, yeah. Mm. For me, yes. Because I allotted a lot of time for the business, another for job applications. I talk with my family, and then we are having this podcast. And I cook Filipino food for myself. And then, yeah, I think I used my time wisely today. Wow. How about you? Congratulations naman. Ako naman, yes. Ganun, parehas din tayo na nagkausap kami ng family, tapos meron kaming moment ng fiancé ko, kumain kami ng masarap na Filipino food din. Di ba? Kala Filipino ko kumain kayo ng food. masarap na Filipino. Ano? Filipino food. Filipino food. Tapos, sa work naman, kung ano yung mga dapat kong gawin at tapusin, natapos ko lahat ngayon. Kung bukas hindi na ako makapasok, for sure, wala silang problemahin. Kaya dahil natapos ko naman yung mga dapat kong tapusin. Tapos, eto, nagpa-podcast tayo. Meron na naman tayong, sharing of thoughts. Ganyan. Magsasabihan na naman tayo ng mga nasa utak natin. Tapos, ayun. Tapos, um, kung ano yung mga dapat kong gustong i-share na thoughts din na mga nakita ko lang. Tapos gusto kong i-share sa Facebook page ko na Vibe PH. You can follow that. Mhm. That's true. Nasabi ko din naman. Tsaka may mga scheduled posts ako. So, if ever na hindi na, If meron pa ever rin na kayo wala na kayong mababasa. nakikita, wala na po siya. Hindi, ayun nga, parang half day pa lang yun. Pero ang dami ko nang nagawa. So, sabihin ko naman na, naman siya, well used. Yan. Thankfully, 'di ba? Parang, ang productive naman ng ganyan. Pero um, wag din naman natin sabihin na yung mga unproductive days ay waste of time. Kasi sometimes, kailangan din naman natin ng unproductive day. Yeah, you have to rest. Just in case lang na, syempre kasi holiday pala sa Philippines. Today is Monday, holiday sa Philippines, National Heroes Day. So, maybe a lot of people watching chatters natin na, Happy National Heroes Day sa'yo. Ang baka makabagong nagchichill hero lang. naman. Nagchichill lang sa bahay. Tapos unproductive. Feeling nila unproductive ngayon. Tapos pasok ka na naman bukas. So parang feeling ko, okay din naman din yun. Yes. Hindi, Okay. hindi, maganda din naman kasi din talaga yun, yung nagre-rest kayo. Kasi hindi naman pwedeng trabaho lang kayo ng trabaho lang kayo. Baka bukas nila kayo gumising sa kakatrabaho nyo. True. You have to give yourself din naman ng rest. Kasi it's a work-life balance kumbaga. Diba? Hindi lang puro work tayo din. Totoo. Okay. Ano muna tayo? Segue muna tayo. Kasi medyo serious na rin ulit. Ano yung accident na parang feeling mo ayaw mong if Mangyari ever sa na akin. magbibigyan ka ng chance, syempre parang mamili ka ng accident. Ito yung ayaw ko. Parang ganun. Uy, grabe, knock on the wood ulit tayo, ha? Car accident or kaya airplane crash. Kasi syempre, alam mo naman ako mahilig ako mag-travel, di ba? So parang, kumbaga, sabi nga nila, the things that you like will be the one that will kill you, di ba? So, sana naman hindi. Remember mo si Paul Walker? Sabi niya, if ever na ewan ko kung totoo tong sinabi niya na to. I-search niyo nga kung totoong sinabi to ni Paul Walker na if ever na mamamatay daw siya in
sa car, ganon. Wait nga, i-confirm nga natin baka yung mga fans ni Paul Walker. If one day speed kills me, don't cry because I was smiling. Sabi niya. Eh, di ba namatay siya sa car accident. Car accident. Yeah. Ganon. So, happy siya doon. Sad kami. Sad tayo nun, di ba? So Okay. tayo. Mm-mm. Right. So, yun sa'yo, car accident and plane. Car accident. Parang hindi ko kakayanin. Kasi syempre, actually, yun kasi yung one of the examples of untimely death, di ba? Mm-mm. Parang kumbaga, there is a tendency rin naman kasi talagang, ang possibility of death naman kasi sa mga accidents is 50-50, di ba? There Mm-mm. are only few people who can recover from that. And if ever man na makaka-recover sila doon, parang kumbaga matatagalan pa silang maka-fully recovered from what happened to them. Mm-mm. So feeling ko yun talaga yung ayaw ko mangyari sa akin. Okay. How about you? Sa akin naman, drowning. Ayoko malunod. Drown. Kasi, meron akong accident. Oh my God. Biglang may na-share. Nung bata ako kasi, lagi kaming hinihiram ng mga pinsan ng mama ko. So, tita ko. Kita mo yun. Tita ko yun, diba? So, hinihiram nila kami sa La Union. Tapos, mayroong beach kasi doon malapit sa bahay nila. Babangkahin mo lang yung ilog. Tapos, may island sa kabila beach na. Naalala ko noon, ang pinaka-memory ko noon is nasa dalampasigan lang kami. Hindi naman kami lumalangoy. Pero nadala kami, dalawa kami noon eh. Dalawa kaming bata. Nadala kami ng Ano? alon doon. Tapos ang nare-remember ko na lang, umiikot ako sa may tubig, sa may beach. Umiikot ako sa may ganon-ganon. Tapos parang naririnig, Naano ka ng Rip Current. I don't know. Basta umiikot ako, naaalala ko, tapos parang kinuha na lang nila ako, ganon. Hindi naman ako yung parang yung nalunod. Parang nakahinga pa naman ako, tapos kinuha nila ako, ganon. Naalala ko lang nabibingi ako. First time kong malagyan ng, water sa ears ko. Tapos yun, tapos takot na takot ako, kaya simula nun, kaya hindi ako marunong lumangoy. Kaya hindi ka marunong lumangoy. Takot Yeah. kasi ako i-try. So yun ang pinakaayok na accident na sana hindi mangyari sa akin. And sana hindi So, mangyari. Mag-ingat tayong lahat, syempre, knock on the wood. Napag-uusapan lang naman. Bakit ba kasi natin na pag-uusapan pa? Yun lang and naman. actually, I read something Mhm. kanina na actually hindi naman yung nagde-depend din sa actions natin. Hindi lang siya nagde-depend sa actions natin kasi Mm-mm. it would also depend on the other people that surround you, di ba? Totoo. Tsaka kung oras mo nga rin talaga. Ano ba yun? Alam mo yung recent lang na plane crash na sa Brazil? Tama ba? Oo, Brazil. Yung umiikot-ikot pababa. Hmm. Tapos, but before that, merong dapat, isang dapat na na passenger doon. Tapos, hindi siya umabot. Tapos, inaaway niya na lahat ng mga crew doon na papasukin siya, ganyan, ganyan. Hindi na pwede kasi close na. Hindi na pwede. Tapos yun, Parang nakaligtas siya. nabasa ko nga yan. Nabasa ko. Parang thankful siya na suddenly naging thankful siya kasi naging strict yung mga crew doon na hindi na talaga siya pinapasok, ganyan. Ayun. Kaya hindi niya talaga panahon pa yun. Diba? So, hindi depend on. Yeah. Oo. Yun yung mga instances na masasabi natin hindi mo pa talaga panahon. Mm-mm. Dito din, merong plane crash na nangyari. Pero hindi ko alam kung may nakasurvive. Recently lang yun, like 3-4 days ago, from Bangkok going to dito sa province na kung taga-saan ako. And hindi nila makontak yung airplane. Kaya parang for how many hours, talagang tinatry nilang hanapin. And then they found it in the forest na
Kaya wala na. Kaya ang hirap talaga. RIP. Ito pa, meron pa yung recent lang din. Ito ha, napag-usapan na rin naman yung accident. Pag-usapan na rin natin ng medyo konting politics lang. Konti lang. Hindi katulad last episode. Last Kasi meron episode. yung bus at saka habal-habal. So yung habal-habal, parang meron siyang ginawang traffic violation. So Hmm. nabangga sila ng bus driver. So namatay yung pasahero nung habal-habal. Ngayon, ang kakasuhan is yung habal-habal driver at yung bus driver kasi ang nakapatay is yung bus. Pero nag-iingat na parang hindi naman nag-violate ng traffic violation yung 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 bus. yung bus, yung habal-habal. Pero kasi siya ang nakapatay. Siya ang nakasagasa. Actually, yun yung pangit dun sa traffic laws. Kasi nga parang kumbaga, even though hindi ikaw yung nakasagasa, parang ikaw pananagutin kasi parang ikaw yung nandun sa accident eh. Ikaw yung Diba? nag-cause nung death. Kumbaga, Hmm. hindi mo naman, yun parang ganun, hindi mo naman gusto eh. Nag-iingat ka naman, law-abiding ka naman, tapos may isang hindi sumusunod. Di True. ba? Kaya mga chatters dapat lagi yung susundin ng laws ng ating bansa kahit na magulo-gulo na dyan sa Pilipinas. At saka hindi lang siya hindi lang mag-ingat ka para sa sarili mo, kundi mag-ingat Maging ka para tatang sa din. sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yun din yung, dapat true, na yan eh. Alam mo na dapat yan eh. Mas alam mo pa yung chismis eh, kesa yung mga ganyang simple law eh. Gusto kong itanong sa'yo, what if ever man na magkaroon ng aksidente and then palitan natin yung question ng konti na and you won't survive it. What legacy would you like to live in? You would like to live to the people. To the people, hindi naman ganun ka lawak yung influence natin dahil nga tayo, hindi naman masyadong marami yung network, hindi naman masyadong marami yung may kakilala sa atin. So parang ilalagay ko na lang siya dun sa legacy dun sa mga taong malapit sa akin na lang, ganon. Ano ba? Legacy. But I think for me, yung legacy mo would be someone who always give good point of view in life, di ba? Parang kumbaga, you always give advices to us and you always support whatever we want to do in our lives, di ba? But you always make sure na we are guided well with with our lives through your advices. Wow, naks. Naks naman. So because of that, I have an idea na, okay, as long as I love you, um, there will always be someone who will protect, who will always be there to give yung direction, yung sa direction ng buhay. Yun yung pinaka gusto kong itumpok, yung sa direction ng buhay, na parang, well, hindi din naman tuwid ang direksyon ko sa buhay. But I will make sure that yung direction natin sa buhay is always, ang pupuntahan natin is always dun sa pinaka maganda na place. Hmm. Yon, nasabi ko din. Sorry for the Sobrang delay. hirap. Sorry. Sobrang hirap isipin kung ano yan. Okay, ikaw naman. Well, for me, I think the legacy that I will live will be the strict guy who you can depend on all the time. Diba? Mm. Not financially, but of course, andun ako Disclaimer. lagi for disclaimer. Ayaw talaga magbigay. Hindi, Ako pero naman, I guess so. okay, to be fair, kasi ikaw din naman nagsabi ka rin naman sa akin kung ano man yung naano mo na parang legacy na may iwan sa akin. Ako din magsasabi din sa'yo.
para sa akin naman, ikaw din naman yung parang pinaka-balance ng nagbabalance sa lahat. Kumbaga, sa Yun, relationship, sa kahit sa work, yun, pinaka-balance. Nagbabalance. nagbabalance ng Nagbabalance. Magkano balance mo dyan, ha? secret. Okay. So at least, 'di ba, nasabi na natin. Oh, pero syempre Pero matagal pa 'yan, baka siyempre, magbago pa. mga ano pa siguro to, mga 40 years. 40 Oo, years. puwede pa, puwede pa. Okay. So I guess that's it. Meron ka pa bang Ako meron pa naidadagdag? akong last Hmm. question. If ever that you will be in an accident and you are with your loved ones and only one person should survive, who will you choose to survive? You or your loved? Specifically ba na sinong loved ones ko 'yun? Sige, your mom na lang. Kasi for sure your mom will choose you. So, Yeah, yun feel ko nga din, eh. For sure, I will choose my mom na i-save, 'di ba? Pero kasi for sure na ise-save din niya ako. And hindi magsa-suffer siya ng sobra kapagka siya yung nag-survive. Kumbaga parang grabe din yung maging pagdadaanan niya, gano'n. Hindi 'to it ano it doesn't came to a place na magiging selfish ako, pero more on mas iniisip ko din siya. So, I think ise-save ko yung sarili ko. Ikaw ba? ako din, I will save myself. Kasi, gaya nga ng sabi natin kanina, for sure our moms will choose us to live them. And Mm. masakit din naman kasi talaga yun na mawalan ka ng anak. So, masakit din naman na mawalan ka ng ina, di ba? Sobra! Siyempre. Pero at least, ikaw, you know yourself. I mean, I know myself that I will do my best to handle that pain. Unlike if my mom will survive and I will die, for sure, masyadong malaking burden sa kanya yun. And there is a tendency that baka sumunod na lang siya dahil yun na yung ano, 'di ba? Yun yung feelings niya or yung emotion niya na parang depressed or sobrang lungkot. Kaya for me, I think I would choose myself. If my mom will say na yung anak ko na lang mabuhay, I would say okay. But if my mom will say that he will live and I'll die, I will also say yes, why not? Mm. Diba? It's for my mom. It depends on my mom. Oo, it depends on her. So, tama. Tama Totoo din decision. naman. Pero kasi yung sinasabi nila nga na sobra yung sakit na mararamdaman nila kasi nga dapat ang nanay yung parents No, ang ang anak ang maglilibing sa parents. Hindi parents, yung hindi yung parents ang parents. maglilibing sa ano. And nafe-feel ko naman yun, yung gano'n, yung sakit na yun. Kasi masakit talaga din naman sa ano yan, sa feeling mo. Mm. I've witnessed a lot of mothers or parents na namatayan ng anak and ang makikita mo rin talaga sa kanila yung ano yung agony from their eyes na talagang Mm. sobra yung pain na nararamdaman nila during that time, diba? And feel ko, yes, makikita mo sila eventually after years, parang makikita mo na sila na parang naka-move on or healed. Pero deep inside them, no, they will never heal. Actually, that's true din naman talaga. Sabi nga nila, we never forget the pain. We just get used to it. Oh, yeah. You just get used to it. Okay. So, At saka, to end this topic, syempre, pinasagot din naman natin si C dahil ilang araw na siyang wala sa atin. okay. Pinasagot natin siya. And ang sabi niya in her own words, if I got into a serious accident and survived, Ang dali unang lang, magpapasalamat nakakainis ka. ka. Ang dali. Hindi ko kinaya yun. Hindi ko kinaya yun. Syempre, I as si didn't tayo dapat expect that. dito.
Asa C tayo dapat dito. Okay, Kasi sige, sige, sige. bigyan niya pa ako ng chance mabuhay. Kasi may mga anak at pamilya akong umaasa pa sa akin. Hindi pa pwedeng mawala, hindi pa tapos mission ko kaya sobrang pasasalamat ko kung hahabaan niya pa buhay ko. Kung sakali man maaksidente ako, sana hindi ako matagalan sa pag-recover at sana meron pa ako health card para di kawawa mga taong nagmamahal sa akin na gumastos. Ayaw ko maging pabigat, pero sana knock on wood pa rin na di mangyari sa akin yan. Hindi talaga pwede. Nalungkot ako bigla nung na-imagine ko. Pero ikatok nyo sa kahoy, please. Wala kaming kahoy, sorry. Charot. Uy, there's one thing that she said that we actually forgot to say. Yeah, yun To be nga. Ah, thankful. Of course, it's given. We're thankful. Diba? no, But then we another, just didn't another. mention. Yeah. Meron pang isang point si C na napaka-importante that we should have our Health card. health card. Yes. Dapat meron Yes. talaga tayo noon, mga Ano ka ba? chatters. Wait lang. Ahente ka ba ng life insurance? Grabe pagpupush mo ah. No, 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 no. Hindi lang naman kasi siya for death or for accident eh. Kasi yun na kasi yung na-mindset natin mga Filipinos na life insurance is just for death and for accident. But if you live longer, that's investment. You know? Kasi babalik din naman sa iyo. I mean, may makukuha ka doon once na naabot mo na yung age na hindi mo na kailangan magbayad. Then, you have the investment. You invested something. Di ba? Yeah, and also there Kasi are yung mga life insurance naman na ngayon, hindi naman na sila nagko-concentrate lang into that, ano naman, di ba? accident and death. Yeah. Accidents You and can that. also get dividends. Actually, you can get Yeah. that. Pwede mo na siyang, yung iba, pwede mo na siyang kunin as early as parang after a year of paying. Or even lesser pa nga eh. Basta as long as nag-earn na yun. Nag-earn na yung Mm, money mo. that's true. Yeah, okay. Kaya yung mga ano din mga chatters diyan, kung maghanap kayo ng trabaho, make sure that the company provides good health life insurance. Kasi actually sa Philippines hindi naman siya ganoon ka Mandatory. Yung mga mandatory. private company. Yeah, Yeah. there If are ever, ikaw ba, if ever you will own a business, are gonna provide for your employees? yes, of course, because I'm experiencing that here in Thailand. Ah, Parang okay. kumbaga, you have to give what you have. Okay. But if I'm gonna start today, with Today. ano lang, konting ano lang, that's not our topic, but ano lang, parang with konting capital lang. And that will cost me malaking money rin yun to give. But actually, yung yung PhilHealth, that's one of the insurance din naman. Though Ah, that okay. kind of That's insurance, mandatory. yeah, that's mandatory and not expensive. But that Mm. kind of insurance is not same as the life insurance that we are saying. But it will help them, diba? Mm. Kasi aminin man natin sa hindi, there are some companies in the Philippines that kahit na mandatory na ang PhilHealth, they are not paying it. Mhm. Yeah. Kahit sa mga, you know what, yung mga, yes, there are agencies for kasambahay, yung mga boy, mga gano'n. Kasambahay, okay. May mga agencies na nagpo-provide. Pero kapag kasi yung direct Direct kang hire. kumuha ng direct hire ka sa mga kasambahay, it's your ano it's your responsibility din yun sa mga SSS nila, PhilHealth, Pag-ibig, and mostly hindi. Buti na lang alam mo si Isabel Daza, very ano siya, open siya na pag-usapan yun. Talagang naka-arrange yun para sa sa mga kasambahay niya. Kasi ano naman talaga yun eh. Para kumbaga benefit of the employees din naman kasi talaga yun. So you Mm. have to make sure that you are paying the government. I mean, you're paying you're compensating your employees well. Yes, correct. So yun. So yun, ito na yung end talaga ng ating usapang about aksidente dahil medyo hindi naman tayo
well experienced dito at wala talaga tayong experience dito. And ayaw natin ma-experience to. So, Mm. ito na siguro yung pinakamaikli nating podcast for the whole season or for the whole channel. For the whole channel. Okay. So yun, just to remind you again na mag-ingat kayo, not just for yourself, but also to the people around you. Be mindful, be very demure, be very cutesy. Cutesy. Ayun, yun lang. Yes. So yun, maraming salamat ulit mga chatters. And of course, pag na-miss niyo po yung ating mga previews podcast episodes, please follow us here in YouTube, the Group Chat Podcast with ABC, sa ating Facebook and TikTok account, the Group Chat Podcast by ABC. And of course, ano pa bang kulang natin? Spotify, Sa Spotify, yes, sa TikTok. Spotify. Sa Spotify and TikTok, of course, the Group Chat Podcast with ABC. Yes, okay. Yes. And if ever nahihirapan po kayo na mahanap yung name namin kasi feel ko nahihirapan din sila eh. Kasi ako din minsan, sometimes when I type our name, may ibang lumalabas na Daming page. Oo, ganon. So, meron kaming link naman dyan sa baba. I-click nyo na lang yan para mas madali ang buhay. Yes. Ayun. Thank you guys. Thank you, Maraming chatters. salamat. Thank you, chatters. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.